Good day! We're back for another episode ng Fix It Dennis. For today's episode, ibabahagi ko sa inyo ang aking mga kaalaman para hindi ka na mamatayan ng makina in a manual transmission na sasakyan. Kaya kung interesado kang malaman ng mga information tungkol sa topic na yan, tumuto ka lang sa video na to. So bago tayo magsimula, always fasten your seatbelt. It's for your safety and protection, mga ka-fix it. Okay, so common mistake number 1. So releasing the clutch too soon when moving off the vehicle. So papakita ko sa iyo kung ano yung nangyayari sa common mistake na ito. Okay, so ikakabit natin ng primera, baba natin yung handbrake. So ang mangyayari, i-release ko yung ating clutch all the way. Ayan. So namatayan tayo ng makina, nag-stall yung ating sasakyan, no? So para hindi mangyari yun, ka-fix it, ang gagawin mo lamang, no, pakiramdaman mo muna yung biting point ng iyong clutch. So nakatapak ako sa ating foot brake ngayon, no, kasi medyo pababa itong daan na to, no, baka umatras tayo. Pero pagkapatag naman yung daan, no need na natapakan mo yung foot pedal, no. Nakababa rin yung ating handbrake. Okay. So this time pakiramdaman natin yung release ng ating clutch up to a certain point, yung biting point na tinatawag kung saan ma-engage yung ating transmission. So ikakabit natin ng primera, then release ko yung clutch, bahagya lamang, kaunti lamang, hanggang sa maramdaman mo yung panginginig ng ating makina at ng ating sasakyan. Wag mo naman masyadong i-release na up to a certain point na masyadong manginginig or masyadong malakas yung panginginig ng iyong makina at ng iyong sasakyan, kasi nasa peak ka na ng iyong biting point noon at maaari kang mamatay ng makina kapag hindi mo agad nasuportahan ng accelerator yung iyong pag-release ng clutch. So up to a certain point lamang, ayan, biting point, nanginginig ng bahagya yung ating sasakyan. Mahina lamang, hindi sobra, hindi kulang. Ayan, nakikita mo sa camera, nanginginig. Then bibitawan ko yung ating foot brake at magbibigay ako ngayon ng gas. Umaandar na po yung ating sasakyan. At kapag umandar na yung ating sasakyan, pwede mo na bitawan yung iyong clutch. Hindi ka na mamamatay ng makina sa ganong punto. So ulitin natin yan ng mas mabilis. Kakambyo ko ng primera. Then release natin yung ating clutch up to a certain point, biting point, bigyan natin ng acceleration. Ayan, tapos pwede ko nang bitawan yung ating clutch. Ayan, hindi ka mamamatay ng makina kapag itong method na to ang iyong ginawa. Then as time goes by, habang nagpa-practice ka, then habang mas nakakasanayan mo at nagiging muscle action at automatic reflex ng iyong katawan, yung pag-release mo ng clutch up to a certain point, yung biting point, pagbigay mo ng acceleration, mas mabilis mo na itong magagawa. Kagaya nito. Yan. O, diba? Kaya pagmasdan mo mabuti yung aking mga paa, as I release the clutch, nabibigyan ko agad siya ng gas at naisasakto ko yung pagbigay ng gas dun sa kanyang biting point. Yan. Okay? Hindi lamang po ito dahil sa matagal na akong driver, kundi dahil kabisado ko na rin po yung biting point ng sasakyan na ito. So kapag lagi mo na itong ginagawa, mas makakasanayan mo, mas madali na para sa iyo yung ganitong action. Okay? So common mistake number 2, not giving enough gas when moving off. So ito yung another common mistake, no, lalong-lalo na ng mga baguhang nag-aaral para magmaneho. At actually nagiging mistake din naman ito naman kahit matatagal na magmaneho, no. So minsan kapag nawawala tayo sa wish or nawawala tayo sa concentration sa pagmamaneho, nagiging pagkakamali ito kahit ng mga matatagal ng driver. So not giving enough gas when moving off. So ito yung hindi pagbibigay ng tamang amount of gas kapag from standstill then aarangkada ka. So ang nangyayari mga ka-fix it, pagkambyo ng primera galing sa standstill, no. Ayan, so i-release natin yung clutch, pero hindi mo masyadong nabigyan ng gas. Ayan, then magkakangaryo sa iyo sa sasakyan at mamamatayan ka na ng makina. To prevent this from happening, make sure na kagaya nito, gasoline engine to. So up to a certain point, sa mga 1,500 RPM yung pagbigay natin ng gas, no? Up to mga 1,200 to 1,500 RPM. Ang minor nitong sasakyan na to nasa around 900 RPM, no? So kapag magbibigay tayo ng gas from standstill, then aarangkada tayo, gawin nating about 1,200 to 1,500 RPM yung ating gas. Ayan. Okay. Kapag magbibigay na tayo ng gas kapag nasa biting point na tayo ng ating clutch.
So gawin natin yan. Primera ko. Okay? Lagyan natin sa biting point yung ating clutch. Then hold it there. Magbibigay tayo ng gas up to 1,500 RPM. 1,200 to 1,500, that's enough, no? Kasi medyo patag naman itong kalsada na ito. So hindi mahihirapan yung ating sasakyan na umarangkada or umahon. Pero sa mga paakyat na kalsada, sa mga inclined na kalsada, mas makakailangan yun ng mas malakas na gas, mas malakas na bigay ng gas. So up to 2,000 RPM, no, sapat na yon. So depende sa incline, may mga incline na sobrang stiff talaga. So kailangan ng mas malakas na bigay ng power or bigay ng acceleration para sa mga ganong senaryo. Pero for this one, for this particular road, no, tama-tama lang yung 1,200 to 1,500 RPM. Okay? Kagaya nga na sinabi ko kanina, no, yun sa biting point ng ating clutch. So may tamang operation din para dito sa ating accelerator pedal. Yung mga diesel cars kasi, no, kapag ka nasanay ka sa diesel car, mas madali kasi yung pagpapaarangkada sa mga diesel car. So kapag ka nakasanayan mo yun, din napunta ka sa petrol 1, sa gasoline engine, so maninibago ka kasi magkaiba sila ng timpla. So ang solusyon lang doon, ano lang talaga, familiarization sa sasakyan, sa makina ng iyong sasakyan, and practice para hindi ka mamatayan ng makina. Yung key talaga sa lahat ng bagay para maging reflex action siya at saka automatic movement ng iyong katawan ay practice lang po talaga. Common mistake number 3, moving off in the wrong gear. So ito, guilty ako dito, no? Kasi kahit na matagal na akong driver, may mga pagkakataon na kapag nawawala ako sa concentration na pagmamaneho, is umaarangkada ako na nasa mali akong kambyo. Kung magalimbawa, galing ako sa takbuhan, kumambyo ako ng tercera o kwarta, then huminto ako sa traffic. Minsan hindi ko na ililipat sa primera yung kambyo, ayun. So ako naman dahil sensitive naman ako pagdating sa mga ganyan, so pag nakaramdam ako ng panginginig sa makina, naaagapan ko agad with just pressing the clutch all the way down, then maililipat ko na siya sa tamang kambyo. Okay? So subukan natin yan, papakita ko sa scenario na yan. So mag-clutch tayo. Pero lalagay natin yung ating cambio, no, sa third gear. Imbis na sa first gear, sa third gear. Let's say, isi-simulate natin yung pagkakamali na nakwento ko kanina, no? Galing tayo sa takbuhan, medyo mabilis ang takbo, 60 km or 80, 60 km per hour, huminto tayo sa traffic. Then naka-tercera tayo, hindi natin na ilagay sa primera. Okay? So ang gagawin natin, mag-accelerate tayo sa tercera. Ayan, namatayan tayo ng makina. Okay? So mapaparangkada mo naman mula sa tercera kung aware ka na nasa tercera ka. Kasi kumbaga, i-hold mo dun sa clutch, tapos magbibigay ka ng mas malakas na gas, no? Pero kung hindi ka aware, das sanay ka sa pagtimpla ng iyong clutch and accelerator pedal sa primera from standstill, biglang pag titimplahin mo na yung biting point ng iyong clutch at magbibigay ka ng acceleration 1,500 RPM na nakatersera ka, mamamatayan ka talaga ng makina. Okay? So ang tanging solusyon lamang dyan sa common mistake number 3 na yan ay always accelerate from standstill in first gear. So dapat nakaprimera ka kapag ka mag-accelerate ka from standstill. Okay? So gawin natin yan. Diba natin? Kakambyo ko primera from standstill. Okay? Biting point ng clutch, then accelerate up to 1,500 RPM. Walang kaproblema ang pag-arangkada, walang panginginig ng makina, no? Smooth ang transition ng power. Okay, yan. Okay, mga kapiksit. So, common mistake number 4, changing up to the wrong gear. So, ito yung common mistake number 4, yung maling pagpapalit ng cambio. So, meaning, halimbawa, nasa primera ka, no, umarangkada ka, naka-primera ka, then, imbis na second gear ang puntahan mo, napunta ka sa third gear or napunta ka sa fourth gear. So may tendency na mamatayan ka ng makina sa mga ganung pagkakataon. Ang solusyon lamang doon, practice how and when to change gear. So syempre, dahil may bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, kung may pang-anim na cambio yung sasakyan, so daanan mo yung lahat ng cambio na yon in the standard pattern. So 1, ano sunod? 2, second gear, then third gear, fourth gear, fifth gear, then sixth gear kung meron kang sixth gear. So never skip gears, lalong-lalo na kapag moving up ka as you accelerate down the road, no, or as you accelerate sa kalsada. Kasi kakailanganin mo yung level ng torque na binibigay ng bawat gearing
para makaarangkada ka smoothly at maging smooth yung transition ng power ng iyong sasakyan from first gear to higher gears. So dapat sunod-sunod mong dadaanan yung bawat cambio. Pwede ka naman mag-skip ng cambio pero ginagawa lang yun kapag ka nagda-downshift ka. Pero pag upshifting, always follow the standard pattern. Okay, common mistake number 5 na po tayo. Stopping without pressing the clutch. Okay? So, halimbawa, papahinto ka na. Okay? Then, nakalimutan natin i-press yung ating clutch. Gawin natin yan. O, primera, magbibigay ako ng gas. Ayan, bibitawan ko yung ating accelerator, pepeno ko. Eh, hindi ko natapakan yung clutch. Okay? Ayan po, namatayan po tayo ng ating makina. Okay? So, para ma-prevent yan from happening, about 1 to 2 car lengths, no? Isa hanggang dalawang haba ng sasakyan na yung layo mo dun sa sasakyan na nasa unahan, mag-press ka na ng clutch, okay, para hindi ka mamatayan ng iyong makina. It doesn't matter kung nasaan gear ka man, naka 5th gear ka man, 4th gear, 3rd gear, 2nd gear, or 1st gear, as long as you press the clutch all the way down bago ka huminto, hindi ka mamamatayan ng makina. So yun yung pinakasikreto dun. Okay, so let's say hihinto tayo dun sa may kanto na yun, ano? So mag-accelerate ako. Ayan. So bago tayo huminto, press the clutch all the way down bago tayo pumreno ng ating foot brake. Okay? So ano bang dapat mauna? Yung preno or yung clutch natin, or yung clutch bago yung preno? Panoorin mo yung ginawa kong video vlog tungkol sa topic na yan para malaman mo kung ano ba talaga dapat ang mauna. So kung nakakaranas ka na madalas kang mamatayan ng makina, huwag kang mag-aalala kasi a good amount of time and practice will prevent that from happening again. So tandaan po natin na walang pinanganak na magaling. So para gumaling po tayo, it takes time and practice. So that's about it for this episode. I do hope na sana nakatulong sa itong video na to. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos. Thank you for watching. Bye for now. Ciao!